Yun, kamusta, kamusta? So, gagawa tayo ng tutorial. Ang tutorial natin ngayon is yung pitch proof. Kumbaga maglalagay tayo ng harmony. Tuturuan ko kayo paano maglagay ng harmony sa lead, pwedeng sa vocal. So, pwedeng kahit saan basta single tone lang yung lalagyan mo ng harmony. Kasi kung meron ng blending yan, like yung buong chords, labo-labo yun, gulo-gulo yun. So, bagay siya sa mga lead or sa vocals. Simulan natin sa lead. Ano ba yung nagagawa na itong harm na to? Yung pitch proof na pag-uusapan natin. Ngayon, gagawa tayo ng isang riff. Yan. Try natin mag-isang riff muna ng sa key ng D natin gawin. Yan. So, pag pinakinggan natin siya ng plain, yan lang siya. Simpleng lead lang siya ng key ng D. Kumbaga parang mga laro-laro lang sa pattern ng D. Lalagyan natin siya ng pitch proof. Yan. So, ito na yon. Kumbaga dadagdagan natin siya ng harmony sa third note ng key ng D. Dapat kung ano yung key nung niriff ninyo or nung key nung kanta na tinutugtog ninyo, yun yung lalagay yung key rito. Dahil pag iniba nyo yun, sinto natin ito. So, try natin yung yung dry mix narinig nyo na, which is yung plain. So, itong wet mix niya, try natin. Sounds robotic, diba? Okay, makalala dahil kapag binalanse nyo yan, like around 10 o'clock, yan. Let's see. Isipin nyo, ang ganda nun pag sinabay nyo sa music. Pwede rin yun sa vocals. Try natin sa vocals. Gusto nyo. Yeah. Delete. So, gawa tayo ng vocal. You are my king. You are my savior. My powerful God. You're the one. I worship you, Lord, for your power and majesty. Sige, try natin pakinggan. You are my king. You are my savior. My powerful God. You're the one. I worship you, Lord, for your power and majesty. The pain and the tears. Yun, so, di ba ang ganda niya pag nilagyan ng harmony. Normally, ganun yung ginagawa ng mga singer na mga nagre-recording, nilalagyan nila ng mababang harmony lang na syempre hindi matatabunan yung pinakang melody ng awit ng kanta. So, yun yung pitch proof. Yun yung nagagawa niya. So, meron ako ritong sample. Meron akong project file dito. Yung ginawa kong cover na backing track. So, open lang natin yung project file niya. Actually, okay na to. Buo na to. Hindi ko lang ina-upload pa kasi pinupulido ko maigi para mas maganda pakinggan. So, open lang natin siya. Okay. So, yun na. Yun, no? Try natin pakinggan, ha? Ito, may harmony yung intro. May harmony to.
Yun. So, ayos, no? Pero pagka pinakinggan mo yung lead lang, pause natin kasi medyo lutang. Yan. So, binawasan ko siya kasi masyado na sobra niya sa bass. Yan, balance na siya. Ayun. So, pag isa-save nyo siya, Mixcraft, yan, mix down nyo lang sa MP3. Nga pala, kailangan kayo pro version or naka-registered version kayo ng Mixcraft kasi kapag hindi naka-registered version kayan, hindi nyo siya may export. So, yan, next one. Kumbaga, gumawa ako ng backing track na pwedeng sabayan. Yun lang naman. O nga pala, ituturo ko kung paano ko kinuha yung pitch proof. Ito, ginugal ko lang siya. Technically, libre lang to. Wala kayong gagastusin. Search nyo lang. Pitch proof plugin for Mixcraft. Free download. Ito yung unang lalabas. Download free pitch shifter harmonizer plugin. Yan. Pagka-click nyo nun, scroll lang kayo sa baba. Windows, Mac, or kung ano man yung computer ninyo. Sa akin, Windows 64. Yan. Click ko lang yan. Da-download niya ng kusa. Yan. Then pupunta tayo sa downloads folder. Yan. Nandito siya napunta. Which is nagda-download. Ayan, ito na yun yung pitch proof. Dito pa yung mga record. So, ayan, kinapi ko lang siya, lagay ko lang siya sa para hindi magulo. Lagay lang natin siya sa isang lagayan. At actually, meron na ako ditong copy. Burin ko na lang to. Burin ko na lang yun. Ayan, meron na ako dito. Dinownload ko na kanina. Kumaga, ano ba, minug mo na siya dyan. Extract nyo lang siya dito. And then, lalabas yung dalawang file na laman niya. Unang-una, syempre, doon tayo sa readme. Basahin nyo muna. So, paano siya install? Nakalagay rito. The only step to installation is placing the pitchproof.dll or the by64 version in your VST plugins folder, which is ito yun. Pitchproof by64.dll. Ikakat nyo lang yan. Lilipat nyo lang yan. Pupunta kayo sa folder ng Mixcraft. Usually, ang folder ng Mixcraft nasa default drive lang natin yan. This PC sa local drive, which is yung C. Usually, nandito lang yan sa program files. Tapos Mixcraft. Acoustica. Dahil product ng Acoustica. Acoustica Mixcraft 9. Tapos, sabi doon, VST plugins folder. Dito tayo sa VST. Kung makikita nyo maraming .dll na file dito, hindi nyo ihahalo yan dyan dito sa .vs, sa mga VST files. Third party, kasi third party lang naman ito na plugin. So, dito ko siya pinaste kanina. Pitchproof. Yan. Pitchproof. Dito nyo rin makikita yung ibang mga plugins. Ito isa sa favorite ko, yung TV Parametric Equalizer. The best yan. So, ayun. Yun na yun. Pwede mo na siyang makita rito sa Mixcraft kapag nilagay mo doon. Kung naka-open na to kanina pa, i-relaunch nyo lang. I-reopen nyo lang ulit yung Mixcraft. Then, makikita nyo na yung effects dito. So, again, pag mag-add yan ng effects, click nyo lang yung effects ng track. Yan. Click nyo lang. Sample ito. Yan. Hanapin nyo lang yung pitch proof. Yan. Kung ano man yung kailangan yung effects, lagyan nyo na equalizer, delay, compressor, chorus, nandyan lahat ng kailangan nyo. Okay? So, ganun lang. Simpleng-simple lang, pero maganda yung magiging kalalabasan ng recording nyo. Imagine, magkakaroon ng blending yung boses mo. Ang ganda pakinggan nun habang nasa mix. So, kung pakikinggan mo lang siya ng boses lang, syempre medyo ano yun. Pero kung pakikinggan mo siya kasama yung music, yung mix mismo, ang ganda pakinggan. So, yun lang. Thank you sa pakikinig at panonood. Marami pa tayong pag-aaralan. Abang lang kayo. Follow and subscribe. Thank you.